Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jade Licuanan, ang Kura Paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa matagal na panahon, marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga kwentong ito, bagamat na ipapasa ay nananatiling kwento lamang. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng himala ng poong Jesus Nazareno. Mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Sa pamamagitan ng kanyang lolo, nakamulatan ni Raquel ang pagdarasal sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nung bata ako, hindi ko siya masyadong maintindihan. Basta ang alam ko lang, pag sumimba kami dito sa Quiapo, pagkatapos namin magsimba, kakain kami ng pansit at saka ng hopya at saka ng siopaw. Pag uwi namin, may mga dala kaming prutas. Pero habang lumalaki ako, marami akong naiintindihan kung bakit mahal na mahal ng lolo ko si Nuestro Padre, Poong Jesus Nazareno. Na-realize ko po yun kasi yung napakabuti po ng puso niya. Sa kanya ko po nakita yun. Yung kung paano magbahagi, kahit maliit lang yung meron ka, gawin mo pa rin, hati-hatiin pa rin yun para maibahagi mo sa iba. Kung paano magmahal, kung paano magpatawad, kung paano maglingkod ng buong buo. Doon ko po natutunan yun sa lolo ko. At higit sa lahat kung paano po mabuhay ng simple. Yung devotion ko po, hindi po ako yung typical na pumupunta dito araw-araw or every Friday. Hindi ko rin po naranasan yung umakyat sa antas or sumama sa mga prosesyon. Parang ako po yung yung silent follower. So lumaki po ako ng ganon dahil malayo po kami, taga Las Piñas po kami dati. Parang nagpupunta lang po ako dito tuwing birthday, tuwing fiesta ng Nazareno kasama ang lolo ko. Noong 2010, naranasan ni Raquel ang isa sa mga matinding pagsubok sa kanyang buhay. Matapos sa tamaan ng dengue hemorrhagic fever ang panganay niyang si Charles. Ayon sa mga doktor, 30% na lang ang tsansang mabuhay ng kanyang anak. Doon ko po ulit naalala ang Nazareno kasi yun yung panahon na wala ka nang makapitan. Yung kahit mga doktor subuko ng lahat, pero sabi ko, sa Diyos walang imposible. He is the God of the impossible. Sabi nga sa Biblia, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anong bagay ang mahirap para sa akin. Kaya sa kanya lang ako kumapit at naniwala na mabubuhay yung anak ko. And true enough naman po, nabuhay yung anak ko. Mataas na lagnat, napakababang platelet count, kidney failure ang naranasan ni Charles. So pagdating po doon sa ICU, lumabas na po lahat ng symptoms niya. Nagkaroon po siya ng encephalitis of the brain, namaga po yung meninges ng utak niya. Kaya po kinailangan siyang i-restrain. Hindi po niya kami kilala. Wala siyang kilala kahit sa amin kung ano-ano yung mga sinasabi niya na parang out of this world. Nagkaroon po siya ng kidney failure. Nagkaroon po siya ng septicemia. Ngayon yung 3 doktor po na tumitingin sa kanya, lahat po sila, sinabihan ako na ihanda ko na yung sarili ko kasi we are only expecting 30% survival. Ako po bilang nanay, hindi ko po kayang tanggapin yun eh. Hanggang sa dumaan yung ilang araw na nakita ko pong nag-deteriorate yung anak ko. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, lalong kumapit sa mahal na poong Jesus Nazareno si Raquel. Sabi ko sa kanya, alam ko pagka meron kang plano, yun yung pinakamaganda. Pero naniniwala din ako na kapag paulit-ulit kaming tumawag sa'yo, kahit meron ka ng nabuong plano, hindi mo kami matitiis kasi mahal mo kami. Kaya po nung parang halos mahigit na 1 linggo na lahat po ng ginagawa ng mga doktor sa ospital na yon ay wala pong nangyayari. Sinuko ko na sa kanya. Sabi ko, Panginoon,
Mahal na po ang Nazareno. Ikaw na pong bahala sa anak ko. Kasabay ng lalong paglala ng kalagayan ni Charles, mas lalo pang humigpit ang kapit niya sa mahal na Poong Jesus Nazareno at mas tumindi pa ang kanyang pananalangin. Alam ko, yung kahit isang patak lang ng dugo mo, ibigay mo sa anak ko, mabubuhay yung anak ko. Pagkatapos po nun, around 2 a.m. ng madaling araw, meron pong dumating dun sa ICU. Pinuntahan po kami. Hindi ko po alam kung ako lang po ba ay gutom or dahil wala akong tulog. Pero ang pakiramdam ko po, yun yung mga anghel na dumating. 2 lalaki po silang nakaputi. Napakatahimik nilang pumasok na walang itinanong kahit na ano. Kasi bilang exposed sa ospital, alam ko po yung SOP na kunyari magba-blood transfusion yung pasyente, i-inform yung bantay. Pag dumating sila, tatanungin ano pong pangalan ng pasyente. Pero wala pong tinanong sa akin kahit na ano. Tahimik po nilang isinet up yung pag-blood transfusion. Tapos dasal po ako ng dasal. Sabi ko, Panginoon, alam ko ito yung sagot mo sa aking dasal. Ang hinihingi ko lang sa'yo, isang patak ng dugo. Pero yung binigay mo, yung ibibigay mo ngayon sa anak ko, isang bag. Kaya sigurado na ako, gagaling yung anak ko. So, natapos po yung transfusion. Pagkatapos po ng transfusion, kung gaano po sila katahimik dumating, ganun din sila katahimik umalis. Tinanggal nila yon. Pagkatapos po na nagdasal ulit ako ng pasasalamat, pagpapapuri, kasi alam ko, pagising ko, magaling na yung anak ko. Pagdating po ng umaga, for the first time nagising ako, inakalabit po ako ng anak ko sa ulo, tapos narinig ko tinatawag niya mami. Eh since pumasok po siya sa ospital, hindi niya ako kilala. Ngayon, lahat po ng mga nurses doon, umiiyak sila. Kasi simula nung pumasok kami sa ICU, alam nila yung ginagawa ko, yung for 24 hours, araw-araw, kinakanta ko yung Come Holy Spirit. Kasi naniniwala ako na isa sa biyaya ng Holy Spirit, yung healing. Ayon kay Raquel, para makasigurong ligtas na ang kalagayan ni Charles, nagsagawang muli ng mga test ang mga doktor. Ulit niya po yung lahat ng laboratory test. Tapos nag-request po yung anak ko na kung pwede, tanggalin na yung tali niya. Tinanggal na po. True enough naman po, pagdating ng hapon, lahat po ng laboratory test niya, nagno-normal na. Hanggang sa kinabukasan po, nilipat na kami sa regular room. And then naging dire-diretso na po yung pagaling ng anak ko. Pero hindi pa doon natapos ang mga milagrong natanggap ni Raquel. Mula sa mga natunaw na bukol sa kanyang dibdib at sa utak, hanggang sa paglalaho ng bukol at kanser ng isang pinagdasal niyang pamangkin. Lahat ng ito, pinagpapasalamat niya sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang mahal na Poong Nazareno, yung pagmamahal niya, hindi mo siya kayang i-describe, hindi mo siya kayang sukatin. Kailangan mo lang siyang tanggapin na kahit nasaan ka pa sa sitwasyon sa buhay mo, hindi totoong walang pag-asa. Kasi hanggat naniniwala ka sa Kanya, merong pag-asa. Hanggat naniniwala ka sa Kanya, yung mga problema mo sa buhay, magkakaroon ng solusyon, magkakaroon ng katapusan. At gusto ko rin sabihin sa kanila na kung pipiliin mo na mahalin ang mahal na Poong Nazareno, maging magtanggapin mo yung sarili mo na maging isa ka sa mga kandila niya. Na kahit maupos ka ng maupos, tanggapin mo lang na okay lang yon. For as long as magbibigay ka ng liwanag para sa iba, para makita nila yung daan papunta sa Kanya. At ang pagmamahal ng mahal na Poong Nazareno, kung titingnan mo, di ba? Nakastretch yung mga kamay niya kasi nakapako siya. Pero hindi lang yun basta nakastretch, kundi nakastretch yung mga kamay niya kasi welcoming arms yun eh. Na kahit na ano ba yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, tumakbo ka lang sa Kanya, tumawag ka lang sa Kanya, nandun siya para tanggapin ka at bigyan ka niya ng mahigpit na yakap ng pagmamahal niya. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaari po kayong mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno.